Mapagpalang araw po sa mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Bago po tayo magsimula sa ating tatalakayin na salita ng ating mahal na Panginoon sa hapong ito, tayo ay magdasal muna sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin siya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lord Father God, aming Panginoon, aming protector, aming healer, provider, ang mapagmahal na Panginoon na puno ng pag-ibig sa amin. Narito ang iyong mga anak, yumuyuko, nagpakumbaba sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon, at kami binigyan mo ng pagkakataon na makilala ka at mayakap ang iyong mga salita. Mahal na Panginoon, kami ay humihingi ng kapatawaran sa anumang mga bagay na aming nagawa na hindi ayon sa iyong kagustuhan. Ito man ay sa salita, sa gawa, o sa mga bagay na hindi namin sinasadya. Hinihingi namin ang kapatawaran ito, mahal na Panginoon. At higit sa lahat, mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa buhay na iyong ibinigay sa amin, sa bawat isa sa amin, sa mga pagpapala sa buhay namin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, samahan mo kami ngayon sa aming gawain. Ito ay ang pagpapalaganap ng iyong salita, at naway walang nino man ang maaaring magdisturbo sa amin, sa aming gagawing pag-iisa ngayong hapon na ito. Mahal na Panginoon, samahan mo kami sa hapon ito, at naway ang kapurihan lamang ay para sa iyo. At mahal na Panginoon, i-shield mo kami sa iyong pagmamahal, pag-unawa, at nagpapasalamat kami sa buhay na ito, mahal na Panginoon. Ibibigay lamang namin ang aming kapurihan ay sa iyo lamang, mahal na Panginoon. Bago po tayo magsimula, mga mahal na kapatid, ang pag-uusapan po natin ay matatagpuan sa Mateo 7 verse 24 to 27. Babasahin ko muna ang ating verse. Ito ay akin na lang babasahin sa Tagalog. 24 na versikulo. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may tutulad sa isang taong matalino na nagtatayo ng kanyang bahay, na ang pundasyon ay bato. Verse 25. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Verse 26, ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. So mga kapatid, no? Mismo ang ating mahal na Panginoon na nagsabi ng itong mga salitang ito. Sa kanya ito nanggaling sa kanyang bibig. Ito yung naging sermon niya doon sa bundok. Ito yung panghuling sermon niya sa bundok. So, ang tinutukoy ng ating mahal na Panginoon is dalawang klaseng tao lamang, mga mahal na kapatid. Yung una, ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon, wise na tao, wise man, wise persons, na nakarinig siya. Ang una niyang sinasabi is yung wise persons na nakarinig siya at sinunod niya kung ano yung narinig niya, ano yung natuklasan niya about sa ating mahal na Panginoon. Siya yung matalino na tao kasi lahat ng narinig niya, na absorb niya, isinasagawa niya sa buhay niya. And the second one, ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon is yung hangal. Isang hangal na tao. Hangal is foolish person. Narinig niya, samantalang a foolish person hears and does not obeys. Ito yung ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon. Narinig niya ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, natuklasan niya kung ano ang mga kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. But hindi niya ito sinunod. Kumbaga hindi niya isinabuhay, hindi niya sinundan kung ano man ang nalaman niya, natuklasan niya about sa
sa ating mahal na Panginoon. So, umpisahan natin dito sa wise person muna. Bakit nasasabi ng ating mahal na Panginoon na itong taong to is wise person siya? Wise person siya, matalino. So, pag sinabi nating matalino, alam niya ang bawat desisyon niya sa buhay, no? Kasi binigyan siya ng ating mahal na Panginoon ng karunungan, binigyan siya ng, by the gift of the Holy Spirit, binigyan ang taong ito ng karunungan na makapagdesisyon siya ng naaayon sa ating mahal na Panginoon. May gift siya of Holy Spirit. Wisdom and knowledge, binigyan siya nito. So, pag-usapan natin ba, paano niya ito na-achieve, mga mahal kong kapatid? Ang taong ito, ba't nasabi ng ating mahal na Panginoon na ang taong ito yon, matalino siya. Na kahit anong lakas ng baha, malakas na ulan, hindi siya nakatayo pa rin siya. Kumbaga hindi siya basta-basta na natatamaan. Natatamaan siya pero nakatayo pa rin siya. Praise the Lord ng mga kapatid. Paano natin magagawa as a Christian? As a believers of God? Siyempre marami tayong qualities na maaaring maitugma dito or maaaring maihayag dito. For example na lang sa amin, sa akin na lang, i-example ko na lang sa akin. I'm not saying na I am complete a believers of God kasi in the process pa rin yung life ko, on the process, pinaglalabanan ko pa rin yung mga not completed. Pero by process, in God grace, ko siya, nilalabanan ko siya, mga kapatid. So sa akin, panimula ko, kasi ako talaga yung bago dito, bago kami, marami kami. Ang una naming talaga is, paano tayo makakonekta sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Ang umpisa natin is yung daily prayers natin. Isa si Pastor Art na talaga sa amin, naging instrumento upang mas makilala natin ang ating mahal na Panginoon. So, dahil sa may binigay ang ating mahal na Panginoon na instrumento, siya yung naggagabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin upang mas maging malapit tayo sa ating mahal na Panginoon. Umpisahan natin sa daily prayers natin. Not totally daily prayers, pwede namang twice a day, thrice a day, depende sa atin kung anong ninanais ng ating puso. Ito yung umpisahan ng pagkilala natin sa ating mahal na Panginoon. Kilalanan natin siya by praying. Humingi tayo sa Kanya ng kahit hindi natin siya nakikita, at least napaparamdam natin sa Kanya na tinatawag natin siya. Start by start, process by process, mga kapatid, magpipray tayo sa ating mahal na Panginoon na linisin ang ating puso, linisin ang ating utak para mas makilala siya. Kasi wala tayong ibang magiging connection sa ating mahal na Panginoon kasi nga hindi natin siya nakikita. Ito nga yung sinasabi na faith. Faith, believing in things that we cannot see. Ito yung faith, diba? Naniniwala ka sa isang bagay na hindi naman siya nakikita. Pero ramdam mo siya sa puso, sa isip. Ramdam mo siya na nandyan ang ating mahal na Panginoon. Kasi marami tayong mga amazing na bagay na napatunayan dyan. Kahit hindi natin nakikita, ay maraming mga bagay na imposibleng mangyayari lang dahil sa kagawan ng tao lang. So, ang ating Almighty God lang ang nakagawa nito. So, ito yung nagsisimula ang pag-grow ng paniniwala mo. So, by starting for that, by praying, susunod dito is yung katulad ng ginagawa namin, nag-church kami. Kasi isa din ang church na nakakatulong sa paglago ng ating spiritual na pananampalataya. Kasi in church, nakikinig tayo, nakikiisa sa ating mga kasamahan sa church, nakikipag-communicate tayo sa kanila, nag-anuhan tayo ng mga verse, nag-share ng about sa life, nag-testimony, marami tayong ma-absorb sa ating utak na nakatulong na palakasin ng ating pananampalataya sa Diyos. So, yun lang mga kapatid, nagpipray tayo upang makilala natin ang mahal na Panginoon at may connection tayo sa Kanya. Kasi yun lang ang way na makakonect tayo sa ating mahal na Panginoon, by praying. Kasi ang praying is the way to communicate God. Kasi hindi nga natin siya nakita, paano natin siya i-communicate? So, praying, tapos ito, dumadalo tayo sa pagtitipon ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. And then, susunod nating gagawin is yung mag-daily devotion tayo.
Importante ito mahal kong mga kapatid dahil dito natin matutuklasan ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Daily. Required lang naman daily, pero mas maigi talaga yung anytime. Anytime. Pero at least, once in a daily, at least magbuklat ng Bible upang may ma-absorb tayong salita ng Panginoon at maano tayo ba, ma-stuck siya, tapos maano tayo, makonvict tayo na, hala, ba't ko ginawa ang yung bagay na yun, inabasa ko siya. Ganon ang mga wais na tao, mga mahal kong kapatid. Nasiseparate niya yung masama, nasiseparate niya yung mabuti. So by that, daily devotion, daily meditate of the Word of God, importante yan mga mahal na kapatid dahil ang pagdi-devotion, base sa na-experience namin, alam mo yung para kang nag-prayer yung devotion kasi nakikipag-usap ka mismo sa salita ng mahal na Panginoon. Parang nandyan siya sa harap mo, nakikipag-usap kung ano ang tanong ng isip mo, ano ang tanong ng puso mo. Masasagot ng Bible na ito. Kasi siya yung, parang mahal na kapatid ba? Siya yung, hindi natin mantulat ang ating mahal na Panginoon sa man. Siya yung mahal nating Panginoon na nakaharap sa iyo, na sumasagot ng lahat ng anumang question sa utak mo, sa puso mo. Siya yung nandyan. Imagine mo mahal na kapatid, na experience ko to. Alam mo yung mahal na kapatid na ano ka ng problema, natamaan ka, napuntirya ka, na as in tusok na tusok sa buong pagkatao mo isang problema, tapos sa sobrang doubt mo sa sarili mo, sobrang lugmo ka, pag open ng Bible mo, kasi sa sobrang sadness mo, nangungusap si Lord, unang open ng Bible mo, bakit ang unang ino-open mong salita ng Panginoon is patok doon sa pinagdadaanan mo? Di ba amazing mga kapatid, no? Na kung anong exactly ang kailangan mong salita ng ating mahal na Panginoon, sumasagot siya agad. Ganon ka-amazing yung ating mahal na Panginoon, mga mahal kong kapatid. Kaya mahalaga talaga sa bawat isa sa atin, nagme-meditate tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon dahil siya yung magiging susi natin sa ating katagumpayan Kasi malalaman natin lahat ng anuman ang gusto ng ating mahal na Panginoon, kung ano ang nais niyang iparating sa atin. Dito natin talaga mababasa lahat. Wala nang ibang sasagot pa ng kahit anong tanong natin, mga mahal kong kapatid. Ito lang ang talagang the most powerful book of all talaga. Ito lang ang living book talaga. May sarili siyang buhay mga kapatid dahil sinasagot niya lahat ng anuman ang katanungan natin sa ating isip, sa puso, sa buong pagkatao natin, nandito siya. So ito yung daily devotion natin, daily meditation natin mga mahal kong kapatid, no? So nandito na tayo, nabasa natin lahat, natuklasan natin lahat ang nangyari from Genesis to Revelation. Day by day nagbabasa tayo mga kapatid kasi nga gusto nating malaman. So nandito na tayo. Of course, pagkatapos natin nitong na-amaze tayo sa mga ng ating mahal na Panginoon, na-absorb namin sa utak, susunod yung kagustuhan nating mabago. Ito na yung daily application natin mga mahal kong kapatid. Isa kang matalinong tao, isa kang wais. Ma-absorb mo talaga siya at gagamitin mo talaga kung ano ang natuklasan mo, i-apply mo siya sa sarili mo. Ito ang sinasabi na apply what you have learned, apply what you have read. Kasi ito yung nagpapatunay na matalino ka. Bakit? Katulad lang yan sa exam mga kapatid, no? Before mag-exam, mag-aral muna tayo. 'Di ba? Paano ka makakasagot sa isang tanong kung hindi ka nag-aral? Ganon yung mga kapatid. Ganon yun. Pinag-aralan natin ang Bible. Day by day, twice a day, or ilang nagbabasa tayo. Ganito yung mga kapatid. Binabasa natin siya, tinutuklas natin ang anong laman nito, anong sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Ang kasunod is apply what you have learned. Dapat, kung anong natutunan natin dito, isasagot niya
Ito yung sagot natin sa buhay natin, sa daily routine ng ating buhay. Siya ang sumasagot ang mga salita ng ating ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito yung sinasabi ng ating mahal na Panginoon eh. Yung sinasabi niyang ulan, malakas na baha, ito yun. Ito yung darating na mga obstacles sa buhay natin, mga problems, mga hindrance, kung ano man ang ating mararanasan sa buhay. Kasi talagang hindi natin yan maiwasan, mga mahal na kapatid. Tama yung sinabi ng parables ng ating mahal na Panginoon na ulan. Ang ulan hindi natin mapipigilan, talagang may ulan. Lahat tayo mababasa. Ito yung problema. Hindi maiwasan ang problema. Lahat ng tao may problema, iba-iba lang tayo ng pinagdaanan, mga mahal kong kapatid. Ang ano lang natin, paano natin siya dalhin, paano natin siya isasangguni sa ating mahal na Panginoon, paano natin siya i-absorb sa buhay natin na gawin natin siyang blessings. Doon natin ma-apply ngayon ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kung paano natin siya isa sa buhay, ang ating nabasa, kung susundin ba natin ang ating nabasa, o ibaliwala lang ng lahat. Kasi tayo ang mag-iilaw bilang Christian, bilang followers ni Jesus Christ. Tayo ang mag-iilaw. Sabi nga ng Bible is makikilala ang tunay na followers ng ating mahal na Panginoon through yung pinag-usapan natin nung nag-Bible study is the fruits. Makikilala ng mga tao ang followers ni Jesus kasi namumunga siya. Paano ba mamumunga ang isang Kristiyano? Iba kasi iba-iba ang outcome ng pamumunga ng isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano kasi nagbubunga siya ng love, joy, peace kasi may Holy Spirit siya. Wala siyang negative sa buhay niya. Kasi alam na nga niya paano masasagutan yung exam na ini-exam sa kanya. Yung problema na dumating siya, alam niya ang sagot kasi nandun si Papa God na tumutulong sa kanya. Hindi man siya ilalabas sa ganung sitwasyon. Pero alam mo, amazing si God kasi hindi siya nilalabas. Pero alam mo yung grabe yung Holy Spirit na humahawak sa kanya. Dinadagdagan yung lakas niya para mas labanan yung mga unos na pinagdaanan niya. Talagang maamis ka na lang na, wow, hindi ko alam kung paano ko ito nagawa sabihin mong ganyan. Bigla na lang siyang nawala. Yun nga, parang baha lang siya, isang way lang ng baha. Pagtila nun, wala na. Kasi nasagutan mo yung exam ng ating mahal na Panginoon. Ang mahalaga kasi, mga mahal kong kapatid, isabuhay talaga natin kung anong nababasa natin. Dahil sa pagsasabuhay natin, tayo yung mag-iilaw sa lahat. Makikilala tayo as a followers of God dahil sa pinamumuhay natin yung salita niya. Sinusunod natin yung kagustuhan niya. Although marami tayong mga problema na pinagdaraanan, hindi naman talaga natin maiwasan. Tulad nga ng hinalimbawa sa atin ng ating mahal na Panginoon is bagyo. Ang bagyo nandyan yan, lalo na sa ating mga Christian dahil ang bagyo lagi yan lumarating sa atin. Tayo yung tirada ng bagyo Yan yung sumusubok sa natin Siya yung nagpapatatag kamo. Sumusubok and the other side nagpapatatag sa ating paniniwala sa ating mahal na Panginoon. Dahil doon mo pangahawakan yung salita ng ating mahal na Panginoon. Yung madadala ka ba o hindi. So yun ang mga mahal kong kapatid. Hawakan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil siya lang yung weapon talaga natin The Word of God. The Word of God is our weapons. Wala tayong ibang weapons talaga sa buhay. Magsishield sa atin, maglalak sa atin, maglalakit sa atin, sa ating pananampalataya. Kundi ang salita lang natin ng Panginoon. Dahil siya yung siya ang sandata natin. Siya yung natin. Tagahawak sa atin kung may mga problema tayo. Siya yung sasagot. Tao tayo Wala tayong lakas na magsolusyon ng problema, mga mahal kong kapatid. Sasangguni tayo. Ginawa lang tayong instrumento ng Panginoon. Pero wala tayong lakas na ilutasin ang mga bawat problema na sa buhay natin. Kailangan talaga natin ating mahal na Panginoon upang matulungan tayo paano tayo makalabas sa isang sitwasyon or paano natin solusyonan ang sitwasyon na ito. So mga mahal kong kapatid, ito yun. Pagsasabuhay. Tayo yung maging ilaw
upang mas makakuha pa tayo ng ibang kaluluwa or sabi nga, maka-bear of fruits, makapanganak tayo, makapamunga tayo, hindi man makapamunga tayo sa pag-aano ng ibang yung dahil sa anong tawag nito mga kapatid, mga ibang kaluluwa, at least sa sarili natin namunga tayo. Process on the process kasi hindi pang mabilisan ang process ng pagiging Kristiyano mga kapatid. Kahit nasabihin mo ng bautismo na tayo, ang daming problema, ang daming bagyo na dumadaan sa buhay natin na parang pinipigilan tayo na talagang magsunod sa ating mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, ito lang masasabi ko sa bawat isa sa atin, sa ating lahat. Salita ng Panginoon lamang ang ating tunay na sandata sa buhay na ito. So, patuloy tayo mga mahal kong kapatid. The last and the most and the very hardest thing na sa pagiging Christian, ito ang pinakamahirap sa lahat. Although mahirap itong isa buhay natin, mahirap to pagbabago tagbabago. O anong nakugalian natin pagbabago. Mahirap din itong susunod na itatakol natin. Mahirap dito, be consistent. Mahirap ito mga kapatid, no, yung manatili tayo. Mahirap ito kasi nga nasa mundo tayo, maraming disturbances, maraming pumipigil sa atin na manatili. Marami siyang yung alaming nakatayang kasi tayong tao, marami tayong priority sa buhay. Pamilya, kaibigan, pansariling priority, marami. Relasyon, marami tayong priority. Kaya minsan, ang pagpananatili natin sa ating mahal na Panginoon, ang hirap i-achieve yan. Yung mag-priority mo siya. Hirap na nga tayong, ito example lang, hirap na nga tayong magsimba. Isang beses lang hiningi ng ating mahal na Panginoon sa isang linggo. Hirap na nga tayo dyan. Paano pa kaya yung manatili sa panghabang buhay na kasama siya? Ang hirap bitawan ng mga bagay na natamasa mo na, nakasanayan mo na. Ang hirap ng ganun mga kapatid. Kaya ang hirap maging tunay na followers ni God. Kasi marami talagang pagsubok. Kung hindi mo talaga to hinihingi ng tulong sa ating mahal na Panginoon, ang hirap. Para talaga tayong buhangin na babagsak na lamang. Kaya mahal kong mga kapatid, no, ang ating ngayon is be consistent mga mahal kong kapatid, no. Pagpipray kay Lord, day by day, day or night, wala namang dyan kung anong oras mga mahal kong kapatid. Sisimba, nakakatulong ang pagsisimba mga kapatid kasi ang sabi ng Bible, kailangan nating dumalo sa pagtitipon. Kasi isa yan sa magpapalakas sa ating spiritual. Kasi nagpapalakasan tayo sa isa't isa. Kaya isa rin ang pag-church, pagpupunta natin sa ating sa mahal na tahanan ng ating mahal na Panginoon. Upang mas punuan yung mga, alam mo yung stress ka ngayon, mabawasan man lang, makarinig ka ng mga salita ng Panginoon na mangungusap sa isip mo, sa puso mo. Isa rin na ang church na sa'yo. Makapagbigay ng magandang na mas lumago ang iyong spiritual na pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. And then of course, daily devotion, pagbabasa natin sa ating buhay na aklat, ang ating Bible. So, importante ito, daily, para aware tayo lagi kung anong kagustuhan nating mahal na Panginoon. Nababasa natin ang do's and don't ng ating mahal na Panginoon. So, mahalaga itong mga mahal kang kapatid, no? Basa pa ulit-ulit, balik-balik. Ako nga mahal na kapatid, no, alam mo yung pag hindi ko naintindihan yung isang verse, halos 2 araw ko yung ulit-ulitin mga mahal kong kapatid para lang maintindihan ko siya. Kasi ang ating mahal na Panginoon, hindi siya direct sa gusto niyang iparating sa atin Yung mga salita niya hindi direct. Talagang matalanghaga siya mga mahal kong kapatid, no? Kaya nga may gift sa atin ng Holy Spirit kasi para maintindihan natin siya. Yung mga salita ng ating mahal na Panginoon. Talinghaga siya mga mahal kapatid. Kung pang sariling kaalaman lang natin, sariling lang natin, pag intintinin natin siya, maintindihan ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Dahil limited lang ang kaalaman ng tao. Pero sa ating mahal na Panginoon,
As in, unlimited. Kaya, kailangan nating humingi ng tulong sa ating Holy Spirit, sa ating mahal na Panginoon. Ito yun, daily reading the Bibles. And then, after that, apply what you have learned. Pagsasabuhay kung ano man ang nababasa natin, ano man ang nalaman natin na ano ang kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. I-apply natin sa ating sarili, mga kapatid, magiging ilaw tayo sa bawat isa. And lastly, be consistent. Manatili lang tayo sa Kanya. Dahil kung manatili tayo sa ating mahal na Panginoon, hindi malayo mga mahal kong kapatid, magiging matagumpay tayo na isang Kristiyano. Hindi ko sinasabing magiging matagumpay tayo in the worldly, dito sa mundo. Kasi ang tunay na katagumpayan ng isang Kristiyano ay hindi sa mundo ito, hindi sa ating mahal na Panginoon. Of course, hindi madamot ang ating mahal na Panginoon. Unlimited love nga unconditional love. Pag matagumpayan natin ang pagsunod sa Kanya, mga mahal. So, sunod na lahat yan, relationship. Number 1, may relasyon tayo sa Panginoon. 100% talaga yun. Relasyon natin sa mahal na Panginoon. Kasunod na yung relasyon natin sa pamilya. Umaayon lahat, nag-align lahat, mga kapatid, ang mangyayari sa buhay natin. Naka-align siya lahat. Kasi nga ang pinapromise lamang ng ating mahal na Panginoon sa atin, joy, love, and peace. Walang negative. So lahat ng mga magagandang mangyayari, nakapalo yan. Nakapalo lahat yan. Relasyon natin sa ating mahal na Panginoon, relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan, relasyon sa mga kapitbahay. Nakapalo yan lahat sa ating Kasi tagasunod tayo niya. Hindi nagbibiti ng blessing ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Ibibigay niya lahat ang anong nararapat sa iyo. Kailangan lang natin pakinggan kung anong nililid ng ating mahal na Panginoon. Ano yung wills niya para sa atin? Pakinggan lang talaga natin, mga kapatid. Kasi ito yung maglilid sa atin sa katagumpayan. Tama yung napakinggan natin, tama. Kailangan nating ibasa yan. Hindi tayo basta-basta makikinig na anuman dahil andyan yung isa. Nandadaya siya minsan. Akala mo, yung naririnig mong akala mo from the Holy Spirit, pero iba yung naririnig mo. Kaya mahirap mahal na kapatid, kung saan talaga yun. Kaya importante sa atin ang magbasa, mahal na kapatid, kasi diyan natin malalaman ang tunay na kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. Nandyan lahat. Huwag natin talagang kaligtaan magbasa, mag-pray, kasi nandyan lahat. Kasi baka yung narinig natin, hindi galing sa Kanya, sa kabila. Akala natin tama, pero iba pala. Kaya here's the leadings of the God. Kasi ito yung magbubuo sa atin. Ito yung sa bawat desisyon na bibitawan natin, may consequence, mga kapatid. Nagawa natin, may kasalanan tayo, mga tao, kasi lahat tayo is a sinner. Bawat kasalanan ng bawat isa sa atin, may consequence yan, mga kapatid. Ito short testimony lang, mga kapatid, nangyari sa akin nung nakaraan is grabe talaga. May madam akong bago na matindi ugali niya, mga mahal kapatid. Hindi mo pagkisamahan dahil nga hindi mo malaman kung matapobre siya, kung iwan. Basta iba siya, mga mahal kong kapatid, dahil sinubok yung pasensya ko. Kasi sa pasensya ako minsan talagang bumabagsak. Nainitin yung ulo ko minsan Yung alam mo, yung sobra siyang silang paulit-ulit, halos 5 times kung paulit. Wala siyang kontento sa buhay sa paglilinis mo, kahit sobrang linis naman. The last time na nag-duty ako sa kanyang Wednesday, of course, sa sobrang sila niya, hindi ko matatapos ang bahay niya. Sobrang sila niya paulit-ulit. Kaya, naabutan ako ng 4 hours. Katapos ng 4 hours ko, syempre tumawag yung driver. 2 times na, ang unang tawag ng driver hindi ko nasagot. After that, tumawag ulit ang driver. So, nasagot ko, sabi ng madam na yun, kaliwali driver. Hayaan ang driver daw na maghintay sa labas. Pakialam ba niya daw sa driver? Hindi pa daw tapos ang kapang. Di ako sabi ko, madam, I want to go outside. Sabi ko, ganyan. Hindi niya talaga pa yan. Hindi, tapusin mo yan. Talagang na siya. Malaki na yung boses niya, mahal ng kapatid. Hindi ka pwedeng lumabas, sabi niya. Tapusin mo, ayasin mo, kiskisin mo. Siyempre, talagang mahal ng kapatid, trigger, tinitrigger niya ako.
Sabi ko, Madam, please, ano to? The driver's outside. No, no, no. Alam mo mga kapatid, nagkasala ako. Nadala ako sa isang sitwasyon na hindi ko napag-isipan ng mabuti. Alam mo yung, di ba, pumunta siya sa kwarto. Alam mo, ang nasa isip ko mga kapatid is, wala, paano na yung mga kasamahan ko na naghihintay sa akin? Late ako, malate yung iba. Late ako, syempre, automatic late na lahat ang pagsusunod. So, anong ginawa? Ito mga kapatid, may consequence talagang mayroon sa bawat isa natin. Ang ginawa ko, lumabas ako. Sabi ko, Madam, alis na ako. Wala siya doon. Ewan ko kung narinig niya. Basta sumigaw ako doon sa labas. Lumayas na ako mga kapatid. Sabi ko sa, alam mo mga mahal kong kapatid, ang konsensya dala-dala ko hanggang sasakyan. Sabi ko, Lord, paano ko nagawa ang mga bagay na yun? Tama ba or mali ang ginawa ko na lumabas na ako? Kasi na late na ako. Alam mo, pinagdasal ko sa ating mahal na Panginoon. Sabi ko, Lord, tatanggapin ko kung ano man ang maging resulta nito. Mag-declare siya, tatanggapin ko, consequence to sa ginawa ko. Kasi hindi ko siya na-please sa gawain ko. Hindi ko natapos yung gawain ko. Praise the Lord naman, hinihintay ko yung declaration niya mga mahal kong kapatid, no? Pero, talagang ano pala siya, mga mahal kapatid. Minamahal ako ng Panginoon, walang declaration. Kasi susubukin siguro talaga. Ito yung way ng pagsubok sa akin ng mahal na Panginoon. Ibabalik ako doon. So, by next week, magkikita na naman kami. Ibang blessing na naman yung ipaparana sa akin ng madam na yon. So, yun lang mga mahal kong kapatid, no? Ang bawat action natin o bawat mangyayari sa buhay natin, pinapahintulutan niya ng ating mahal na Panginoon upang mas tumibay at lumakas pa tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, dapat lamang napurihin natin siya sa bawat araw. So, natapos na tayo mga mahal kapatid sa The Wise Person Hears and Obeys. Ito yung pinag-usapan natin na ito yung katangian ng isang tao na nakarinig at sumunod sa kanya. Yun yung mga sinabi ko. So, ang susunod is a foolish person hears and does not obeys. Siyempre, ito yung kabaliktaran lahat sa una nating pinag-usapan, pinag-share natin. Ito yung kabaliktaran. Ito yung tao na nakarinig na, nataniman na, nakarinig na, nataniman na ng salita ng ating mahal na Panginoon. Nagpe-pray, ito yung kabaliktaran mga mahal kong kapatid. Nagpe-pray, oo. Lahat ng tao pwedeng mag-pray. Walang exempted yan. Lahat tumawag sa ating mahal na Panginoon na siya ang ating Diyos. Pero hindi lahat ng tao na nagtawag sa Kanya ay sa Kanya. Hindi lahat ng nagtawag sa ating mahal na Panginoon ay sa Kanya. Naintindihan niyo yung mga kapatid? Hindi lahat na nagsabi na Diyos mahal kita, mahal niya talaga ang ating mahal na Panginoon. Kasi iba ang sinasabi ng bibig, iba ang sinasabi ng puso. Di ba mahirap yung mga mahal kapatid na sinasabi nating mahal natin ang ating mahal na Panginoon? Mahal lang natin siya, pero hindi natin napapakita sa gawa. Kasi what you say is galing sa puso. Minsan ang puso mapanlin lang mga mahal kong kapatid. Kaya nga sabi ng ating scripture, guard your heart. Kasi number 1 na pang mapanlin lang ang ating puso. Akala mo, tama yung ginagawa mo. Akala mo, okay yun. Pero hindi mo alam, yun yung magpapastak sa isang sitwasyon na mahirapan ka nang lumabas. Diba mga mahal kong kapatid, no? Mapanling lang ang puso ng tao. Lalo na ang babae, mapanling lang. Pusong mamuntay, tinatawag tayo ng pusong mamuntay kasi tayo yung mabilis tayong maawain nga tayo yung mga anak natin. Example sa mga anak natin, mga mahal kong kapatid, no? Sabihin natin, maging disiplinaryo rin akong ina, hindi ko siya papayagan na ganyan, nakakain ng chichirya, pero alam mo yung pag umiyak na yung mga anak natin, pusong mamon talaga tayo mga mahal na kapatid, no? Talagang sabi na, sige anak, isa lang. Susunod, wag na. Pero susunod, uulit na naman yung anak natin. Of course, mga anak natin hingi talaga. So, ulit na naman hingi, bibigyan pa rin natin siya.
Pero alam mo mga kapatid, yun yung simple tactics ng gawa ng kasamaan. Akala natin kabutihan yun. Simple tactics lang yan. Akala natin okay kasi mapagbigay tayo. Pero hindi lahat ng mapagbigay ay mabuti. Kuha nyo yung mga kapatid. Hindi lahat ng mapagbigay ay mabuti. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ay sa Kanya. Hindi lahat na nagpipray ay sa Kanya. Kasi ang mahalaga sa lahat ang yung laman ng puso natin mga kapatid. Hindi lahat ng gumawa ng kabutihan ay sa Kanya. Kasi lahat ng tao pwedeng gumawa ng kabutihan. Lahat ng tao pwedeng magbigay. Oo, lahat ng tao kayang gawin. Pwede nga ako magbigay sa iyo pero hindi naman kita mahal. Di ba ganun mga kapatid, no? Kasi panlabas lang yun. Ang sa kalooban ang pinakamalaga sa lahat. So ito na nga, hindi siya sumusunod. Hindi niya ina-absorb lahat ng natuklasan niya about sa ating mahal na Panginoon. Nagpe-pray siya. Ito nagpe-pray siya. Nagsisimba siya. Dito lang siya na sa pagsabuhay. Pamumuhay. Ang pamumuhay niya hindi na bago. Dito ngayon sumasabit, ang pamumuhay ay hindi nababago. At ang pinakamahirap sa lahat, yung mananatili. Oo, may tao na nanatili. Nag-church pa rin, nagpipray pa rin, nagbabible pa rin. Pero ang pinakamahirap na talaga sa isang Kristiyano, mga mahal mong kapatid, yung ang salita ng ating mahal na Panginoon, yung bitbitin natin, ipamumuhay natin, yung alam mo yung gagamitin mo siya sa araw-araw. Ang hirap niyan mga mahal kong kapatid, sinasabi ko sa inyo. Kasi ranas na ranas ko yan. Yung mabago ang buhay mo dahil sa salita ng ating mahal na Panginoon, hindi mahirap. On the process talaga lahat mga mahal kong kapatid. Ako nga, hindi ko pa nga mabitaw-bitawan yung initin ng ulo ko minsan. Puntong hininga na nga lang ako minsan. Yung inis na ako sa isang tao, buntong hininga ako. Alam mo yung kapatid na deep breath talaga ako. Kasi ayaw ko magbitiw ng masamang salita. Alam mo yung parang sinasakal ko na lang yung sarili ko. Kasi alam mo, talagang nananalaytay sa akin yung salita ng Lord na hindi ka pwedeng magbitaw ng salita sa kapwa mo dahil ang bibig makasalanan, mga mahal kong kapatid, ang mata makasalanan. Kaya grabe yung gigil ko. Pag ako mainis, gigil na gigil ako. Kasi alam na natin ang salita Ito, mga mahal kong kapatid, mahirap to gawin sa isang mananampalataya ang pagsunod sa ating mga Ang nais ko lang sanang iparating mga mahal kong kapatid, no? Hindi lang sana tayo tagapakinig ng ating mahal na Panginoon, hindi rin tayo sana taga-sunod rin tayo na. At patuloy tayong magsasabuhay ng salita ng ating mahal na Panginoon dahil ang sabi ko nga sa inyo ay doon tayo doon mapunta ang ating buhay sa katagumpayan kasama siya. So, ito yung mga kapatid, itong verses na ito yung huling sermon ng ating mahal na Panginoon doon sa bundok. Magiging matatag lang tayo mga kapatid at matagumpay na Kristiyano. Let us God to help us build our lives on the rock. To God be the glory mga kapatid at maraming salamat po sa ating lahat. Tayo po ay mag-pray para sa ating muling pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sa hapong ito. Lord Jesus Christ, maraming salamat po sa hapong ito at naway na bless po kami sa iyong mga salita namin narinig, namin napakinggan, namin nabasa. Lord, naway ang mga salitang ito ay madala namin at maisabuhay namin ang mga salitang ito. Linisin mo ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon Jesus, upang mas magiging matatag kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami, O God, sa mga taong naging instrumento mo upang ipalaganap ang iyong salita at upang kami makakinig ng iyong mga salita. At nagpapasalamat din kami, O Lord, O God, kasi mayroon kaming maasahan sa bawat pagsubok sa bagyo ng aming buhay. Ang iyong salita lamang na ang aming panghahawakan, mahal namin Panginoon. Lord Jesus Christ, ang aming katagumpayan ay para lang sa iyo.
Ito ang dinadalangin namin sa iyong pangalan na aming Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat mga kapatid. And God bless us all po.